let's go, let's go. Wait. Go. Nak, here. Oh, tara. Oh, Peanut, come here. So, iwawa ko lang muna siya mga 30 minutes to 45 minutes. Punta lang kami dito sa sa farm. May mga baka. Para masanay siya na may nakikitang ibang mga bagay at tao. Hindi yung nakakulong lang sa kwarto. And then today, ang dami kong gagawin. Hindi pa ako nakakaluto. Inuna ko muna siya maglakad eh. Ay, nakakatawa siya oh. Pagbalik, magluluto ako. And then, baka punta ako sa Tommy Guns. Paggupit muna tayo. Mukha na tayong lolo eh. Paggupit muna tayo. And then, try kong i-check yung package natin do sa post office. Baka nado na. Baka i-meet ko si Ivan mamaya. Yung nagpaasikaso sa atin ng permanent residence na kababayan natin na nasa farm din. Lumabas na yung AOR niya. Yung biometrics. So nag-biometrics na rin siya at saka yung family niya. Ayos. Sabi ko nga kahit pa paano yung pagdi-DIY ko may natulungan na tayo. Sabi nga sa akin ni Kuya Jan, alam mo Perds, yung mga ginagawa mong ganyan na may makakarating na family dito at matutupad yung pangarap na maging permanent residence. Malaking bagay yan para sa kanila. Wala po akong hiningin kahit na 5 doon, di po ako nagpabayad. Siyempre, kahit pa paano natutuwa. Nare-regaluhan tayo ng mga konting yung mga galing din doon sa farm nila. So ganun talaga minsan hindi maiwasan na kapag may mga natutulungan tayong tao, alam niyo yung bumabawi sila sa ibang bagay. Pero hindi po talaga ako nagpapabayad. At saka isa pa, nung time naman na ginagawa yung application na yon, sila yung mismong gumagawa, nasa tabi lang nila ako at tinuturuan ko sila doon sa mga dapat nilang gawin. Kumbaga, hindi na kami nag-fill up ng mga authorized representative, wala nang ganun-ganon. Kumbaga sila lang talaga yung nag-fill up ng mga details, and pag may tanong sila, nasa tabi lang nila ako para gawin yung mga dapat gawin. Saan ka na ba pupunta? Tara doon, dali. Pakita ko sa yung mga nagmi-milking, dali. Punta tayo doon sa bakahan, dali. Doon. Nak, tanda mo yan, diyan ka tumakas. Diyan ka tumakbo. Brad! Ay, Sir Herbert, magmi-milking na sila. Dito, dali. Yan ang daming baka, Hagari na naman yung mga baka. Loko ka, Alam mo, laki-laki mo, late-late mo naman. Sa pakasiga talaga nito eh. Si Carolina Yeah. Peanut. Here. Ritz. Up. Down. Sit. Yeah, good job. Good. Oh, good. Shake ka po. Oh, good. Shake ka po. Peanut, shake ka po. Okay, bye. Sa uta, puputik dyan. Bihira ka. Pati ako, pinapaapak mo na rin ako. Rito, oy. Nung mga nakaraang araw, pag pumupunta kami dito, at si Carolina yung naka-assign dito, lagi niyang tinatahulan. Minsan kakagatin pa. So sabi nga ni Carolina, pagkada pupunta ka dito, magdala ka ng treats, pakakainin ko. Ayun, pinakakain lagi ni Carolina ng treats. Yun, hindi na siya tinatahulan, kilala na siya. Kada makikita nung nakaraan, tinatahulan. Tapos sabi ko kay Johans, pag makikita mo, abutan kita ng treats para yun. Hindi na rin siya tinatahulan.
ano, kailangan lang siyang ma-expose sa ano, sa mga tao para ano, masanay. Hindi kasi ata nakakalabas nung mga una, lagi lang nakakulong sa cage, sa kennel. So ngayon sinasanay ko siya. And then saktong-sakto pagbalik ng 2 days off namin ngayon, iwawalk ko siya doon sa park. Meron diyang park na ano, pwede daw pakawalan yung mga pet na hindi na nakatali. Tapos sanahin mo na babalik sa'yo. So yun yung tinetrain ko sa kanya. Hinahanap niya yung tumatahol oh. Kasi yung pintong yan, pinagawa yan na bahay ng Mexican namin na herdsman. So iniiwanan niya yung dog niya dyan. Ayun, tahol ng tahol. Hinahanap niya. Asan yung tahol ng tahol na doon sa loob. And then itong isang bahay na to, na itong pintong to, doon naman yan sa matanda namin kasama. Matagal na rin dito si Charlie. And then ito, yan. Diyan kami lahat. 2 Mexican dito sa side na to. Kaming 2 Pinoy dito sa taas. Okay? Come on, let's go. Uwi na tayo, dali. Dali. Luluto pa ako. Wala na akong magagawa. Hindi na tayo kakain. Aba. Gagala ka na lang, gagala. Mamaya na. Alam niyo ba pag binubuksan ko yung sasakyan ko, alam niya na aalis kami. Diretso na agad sa loob sumasakay. O tara, mamaya tayo gagala. Dili. Uwi na muna tayo. Uwi na. Oh, let's go. Oh, come on. Oh, kasalang pa yung labahin ko. Oh, up. Hugasan mo na ang paa. Ay na, akit na. Dali. Bilis naman. Ayun na. Akit tayo. Pasok na. O, kunin ng toys niya. No? Magpapalaro na yan. O, kunin ng toys. Kalat mo na ha. Yung ano, lalaban natin mamaya to. Yung kumot mo. Ha? Kakagigil ka eh. Check muna natin. Kasi nag-update na eh. Dumating na daw yung package ko. Hindi ko lang alam kung saan inilagay. Kung dito ba sa front door or doon sa... Nakalagay kasi doon sa mailbox. Baka doon pa sa kabila. So, kailangan muna nating i-check. Hi. I'm good. Oh, there's still no package. So, magsasakyan na tayo. Puntahan ko doon sa mailbox. Ang problema, tulog pa to si Alana eh. Kukunin ko sana yung susi para doon sa mailbox. May mga nagtatanong din kasi sa akin, Sir, tax refund month na. So, ano yung bagay na binibili mo kapag nakakakuha ka ng tax refund? So, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako nag-e-invest sa mga bagay na bumababa yung value or nagdi-depreciate. Kaya hindi ako nakuha ng sasakyan. Kasi okay naman to sasakyan natin eh. As long as nadadala ka from point A to B, okay na to. Hindi na natin kailangan makipagsabay ng mga luxury car or mga brand new car na ano. Darating tayo sa ganyan, pero hindi pa sa ngayon. Ang priority ko kasi talaga dito is makapag-ipon. So, gaya nga ng madalas ko sinasabi sa inyo, nung mga panahong wala pa tayong application, it's either pag napauwi tayo, umuwi tayo ng Pinas, di may puhunan tayo kasi ang plano ko talaga is mag-farming. Yung may poultry and may mga babuyan. So kung na-accept naman tayo dito at nag-stay pa rin tayo dito, so ang plano ko naman ay kumuha ng bahay. Pang down payment natin ang bahay. So check muna natin dito guys. Punta muna tayo. So dito na lang ako nag-park. Oh, ayan lang naman yung milking namin, no? Diyan lang oh. Then ito, ang kabila yan, ito yung bahay ni boss. Ang problema, kailangan ata ng susi nito bago makuha. Ay, patay. Oo nga, kailangan nga ng susi. Ay, patay tayo dyan. So mamaya balikan ko na lang kasi nandito na raw eh. Ang problema nga, may susi ito. Hiramin natin susi doon kay Alana. Oh, galing na ako dito sa bahay. Ang problema, wala daw sa kanila yung susi na kay Charlie. So puntahan natin si Charlie. Excited na kasi ako eh. Kasi yung parcel na yun, nandun yung aking diploma, TOR, mga certificates, and yung jewelries na binili ko. So mamaya papakita ko sa inyo. So, doon ako nag-i-invest sa mga bagay na gano'n, no? Tumataas ang value. Dahil sabi ko nga, someday, pag kinailangan ko, so pwede ko siyang ibenta para
Kung talagang kinakailangan, halimbawa malaki yung down payment ng bahay dito, so willing ako i-give up lahat para ano, maidagdag sa pang down payment ng bahay dito. Nasa atin na yung susi. Nandito pa kasi sila, nagmi-milking pa sila, Charlie. So sana, excited na ako. Gusto ko na makita yung ating parcel. Buksan na natin tong box na to. Which number? Hindi na mabasa. 9, 10. Ito ang 8. Ito. Yun. Ayun, dito na. Yung package natin. Oh, daming letter Baba muna natin. Yan. Saka natin. Ang daming letter. Tapos yung package namin. Excited na ako mamaya, guys. Papakita ko sa inyo pagdating sa bahay. So, binalik muna natin yung susi kay Charlie. So excited na akong buksan tong package natin. Kasi nakalagay doon, Miyerkules pa talaga dapat yung dating niya. Dre Rice, maraming salamat sa abala sa pagpapadala nitong package namin. So minute pa talaga sa SM Dasma sila nagkita para maibigay itong mga documents ko at saka yung jewelries na binili ko. So excited na ako, guys, na ipakita sa inyo itong package na inaantay ko nung minsan pa. Thank you so much again, Dre Rice Velasquez, sa pagpapadala nito. Nag-effort ka pa talaga. So siya yung nagpa-package nito sa akin from Quebec, Montreal to Abbotsford, British Columbia. So thank you so much. Kasi kung ipadadala po kasi ito actually sa FedEx pa dapat, is aabutin siya ng 12,000 sa pesos. And then pagdating daw dito, dahil nga medyo mahal yung binili kong jewelries, so ang ipapatong pa daw is tax. So magpapatong-patong, magdodoble-doble yung gastos ko. So ang nangyari, pinasabay ko na rin yung ibang documents natin. So isa-isahin ko sa inyo yung mga pinadala ko. So marami akong gustong i-share sa inyo sa mga susunod na araw. Doon sa mga nagtatanong na rin regarding doon sa TOR and diploma natin, ito yung mga laman niya. So, documents and yung ating jewelries. So, pakita ko muna sa inyo yung jewelries natin. Yan. Yan, ito. Wow, ito na. Ang laki. So, ito siya, guys. So, bumili ako nitong Monaco chain. Yan. So, bracelet ko siya. Actually, mahilig ako sa jewelries. May kwintas ako na Monaco din. Yung isa, nakita nyo na yun sa other vlog ko. So, doon talaga ako nag-i-invest. Yan, ang laki, di ba? Yan, Boss Toyo yan. So, nakakatuwa naman kasi hindi ko ina-expect na talagang magkakaroon ako ng ganito. Kasi sabi ko dati, napunta pa ako ng mga Raquel Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, nagtitingin-tingin ako ng mga mura-mura lang na alahas para lang meron. So, ayan, can you imagine? Ang laki. Grabe. Wag nyo na itanong yung price. Medyo, talaga siya, pricey talaga. And then, dito ko in-invest yung tax ko. Actually, kulang pa yung tax ko. Nag-abono pa ako So, buksan natin. Yan. Ito siya, guys. So, ayan. So, muna ako change siya. Yung parang kay Boss Toyo. Ayan. Yung lock niya, ganda. Ayan. Yan, no? Yun yung bracelet na binili ko. Diba? Laki. So, mamaya ko na itatry. And then, ipakita ko din sa inyo yung ibang documents na kasama. May pinasama ko na. Yan. So, na dito yung aking... ito yung pina-red ribbon ko. Yun, dumating na. Ang pinakang inaantay ko. So, finally, guys. Meron na akong diploma. Ito yung diploma ko from Philippine Christian University. So, dumating ako dito ng high school graduate. Nakagraduate na tayo ng 4 years course, bachelor degree. So, kasama yung TOR. So, may TOR na ako, guys. So, ang saya-saya. Papakita ko sa inyo to sa mga susunod na araw. Kasi may mga nagtatanong, Sir, paano yan? Gusto ko ding sundan yung mga ginawa mo na high school graduate din po ako. Gusto ko makagraduate. So, hindi ko lubos maisip na pwede pa pala na dumating ako dito ng high school graduate and then finally
may diploma na tayo. Ito dati yung isang bagay na pinapangarap ko lang, yung magkaroon ako ng TOR and diploma. Wow, napakaganda niya. So, sobrang saya ko na nahawakan ko na finally itong ating diploma and TOR. So, sa wakas, graduate na tayo, may panghahawakan na tayo. And then, ipinasabay ko na rin guys ito. Sa mga nagtatanong, kasi marami ako certificates, yan, itong mga TESDA natin. Certificate yung NC2 ng Butcher, ito, sa Rublo, yung nag-training ako. Yan. Hindi ko na lang pakita sa inyo kasi ang alam ko, hindi ina-allow ni, na ipakita ni YT. So, yun, yung certificate natin ng Slaughtering Operation NC2, Certificate of Training ng Electrical Installation NC2, and then yung mga WPQT natin ng welding. Nag-ano po kasi ako, ISMAW, GMAW, and GTAW. So, doon sa may idea sa mga welding yan, nag-training po ako ng mga yan. And ito, welding din yan. Sa Intramuros, welding din po ito. And then ito, yung aking mga NC2s. Gas Metal Arc Welding, GTAW, Shielded Metal Arc Welding, ISMAW, and Electrical Installation ng NC2 din. So, may nabasa akong comment doon, Sir, magkano yung nagastos mo lahat sa recto? Sasagutin ko po lahat yan. Doon sa mga nagsasabing recto to, ang totoo niya, napakadali po talaga nitong iparekto. Pero hindi nyo madadaya yung mga pictures ng mga taong nakasama nyo during times na nagtitraining kayo. Napakadaling magpa-daya ng NC2s and mga certificates sa Pilipinas para makarating kayo dito. And yung record, napakadali na rin gawa ng paraan yan. Kayang-kayang ibayad na yan. Kita nyo naman sa Pilipinas, pag perang pinairal mo, lahat walang imposible. Kahit yung mga nakaupo, pwede mong bayaran para yung records mo is nakapasok doon. Pero ang hindi nyo kayang dayain is yung mga panahon na nagtitraining kayo kasama yung mga kaklase mo at yung graduation nyo. Lahat po yan, may resibo ako. Kaya kung sasabihin nyo na lahat to pinarekto ko, sorry ka, nagkakamali ka kasi lahat yan naka-album sa akin. Lahat ng mga taong nakasama ko, kaklase ko, during time na nag-assessment kami sa lahat ng welding, electrical, at kung ano-ano pang tineko, yung butcher, lahat yan, yung mga kataong nakasama ko, kaklase ko, hindi mo yan madadaya. Maaari mong madaya yung records, pero yung mga times na magkakasama kayo, yun ang hindi mo madadaya. So finally guys, sobrang saya ko, nasa akin yung TOR ko and diploma ko. And sa mga susunod na araw, dahil ngayon nakabawi na tayo ng pahinga at may 2 days off na tayo, i-discuss ko para doon sa mga nagtatanong, Sir, paano mo nakuha yung TOR and diploma na yan? Paano ka graduate? Anong school? Anong oras ng pasok? Mahigpit po ba? Magkano babayaran? Ano pa bang mga tanong nila? Schedule ng pasok? Kaya po ba ng schedule ko? OFW po ako. So yun, sasagutin ko lahat yan sa mga susunod na vlog. So gagawan ko ng separate vlogs yung mga nagtatanong nung kung recto daw ba yung mga certificates natin. At gagawan ko ng separate vlogs tong nagtatanong kung paano tayo gagraduate habang nagtatrabaho tayo. At sana nasagot ko yung mga nagtatanong na saan ko dinadala yung pera ko. So, ini-invest ko po sa gold. Ini-invest ko po siya sa gold kasi naniniwala ako in the future. Nag-ano po kasi, may mga nakamonitor po ako dun sa mga bumili ng let's say 100,000 na gold. Then nabenta niya ng 120, 130, 140. So, tumataas po talaga. Kaya nag-invest po talaga ako sa gold. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat sa inyong mga suporta during times na talagang alam niyo wala kaming pahinga at yung mga vlog ko is dito na lang muna. So sa mga susunod na araw mag-iiba naman yung lugar ng vlog natin. Hindi yung puro dito na lang kasi nga nung mga nakaraan wala tayong maayos sa pahinga dahil walang day off, may nakabakasyon. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!